Sa ating pag-aaral of the Gospel of John, mga kapatid, we have come to learn kung ano po ang nilalaman ng John chapter 6. At anong nga po ba ang nilalaman ng John chapter 6? Dito ho natin nakita ang himala na ginawa ng ating Panginoon nung pinakain po niya ang libo-libo mga tao with bread and with fish. And the Bible teaches us, napakarami tao ang sumunod kay Kristo dahil nabusog po ang kanilang mga tiyan. Pero hinarap ni Kristo ang mga ito as He confronted them and said, "The only reason why you are following me is not because of the miracles simply that you have seen." Nang ibig sabihin, ang layunin po kung bakit gumagawa ang Panginoon ng mga himala is to confirm and to demonstrate sa mga taong nakikinig at nakakita ho sa Kanya that He is in fact the Messiah. Yun ang purpose po ng miracles. The purpose of miracles was never meant to entertain. The purpose of miracles was never simply to supply ang pangangailangan ng mga tao sa pisikal at doon lang natatapos. Kundi ma-confirm po ng mga tao na itong Kristo, ang propeta na sinasabi po sa Deuteronomio 18, na gagawa rin ng maraming himala, is in fact the Lord Jesus Christ. Yun ang dahilan kung bakit po siya gumagawa ng himala. And yet, dinerecho po niya yung mga tao. The reason why you come to follow me is not because of the miracles you've seen, kundi nabubusog ang iyong mga tiyan. At dahil po dito, nagsimula mangaral ang ating Panginoon. Huwag mong habulin ang tinapay o yung pagkain na napapanis at nasisira. Nang ibig sabihin, because your stomachs have been filled, do not continue to strive for that which is temporal. But go after Him who is the true food, na kahit kailan ay hindi masisira. Ang tinutukoy po niya, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Buot pa ho dito, mga kapatid, sinasabi pa ho ni Kristo, the reason why you do not believe the miracles, the reason why hindi nyo ako tinatanggap o ako'y nilalapitan ninyo is because walang abilidad ang tao na lumapit sa akin. Nang ibig sabihin, how come even when we preach the Word of God, people still do not believe? Even if miracles are demonstrated, people still do not believe. Bakit po? Is because sinabi ni Kristo in John 6:44, "No one is able to come to me unless the Father draws him." Walang makakalapit sa akin maliban kung siya'y papalapitin ng Ama na nagsugo sa akin. So ngayon ipinapaliwanag po ni Kristo ang sino man lalapit sa akin at tatanggapin niya na ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. That I am the bread of life, you will live. At bakit niya kailangan sabihin na siya po ang tinapay na nagbibigay po ng buhay na walang hanggan? Dahil ipinagmamalaki po ng mga Hudyo in John chapter 6 that yung tunay na tinapay ay nanggaling kay Moises. So ngayon nagtitiwala po sila kay Moises bilang propeta ng mga Israelita. Nagtitiwala rin po sila kay Moises bilang tagapagligtas po nila. But Jesus says, no. Yung tinapay na sinabi ni Moises na bababa mula sa langit dahil sa providensya ng Diyos, namatay pa rin ang iyong mga ninuno. Kung siya ang tunay nyo na tagapagligtas for all time, bakit may namamatay pa rin sa inyo? Pero inilinaw po ni Kristo, when you look at me, I am the true bread, and anyone who eats of this bread shall never die. Hindi mamamatay. Pero pastor, maaari ho natin tanungin, I believe in Jesus. Many Christians believe in Jesus. Pero bakit namamatay pa rin po sila? It's because hindi spiritual na kamatayan o physical na kamatayan na tinutukoy ni Kristo po dito, but rather the security of the soul. And even though people die physically, ang kanilang pagkamatay is not permanent. Dahil ang sino man na kay Kristo, the Bible says, one day, at His second coming, He will raise the dead once again. Di ba nga sinabi po ni Apostol Pablo to those in Thessalonica, "For the Lord Himself shall come from heaven, with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first."
Nabasa din po natin in John chapter 5, darating ang mga panahon na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. And when they do, they will be raised once again. So yung tinutukoy po ng ating Panginoon po dito that He is the bread of life. And anyone who believes on Him shall never die simply means, kahit na mamatay ang ating pisikal, temporarily, pero ang ating buhay pagdating sa kabilang buhay is secured in the presence and love of God. Kaya ang katanungan po dito mga kapatid, kagaya po na nabanggit po ni Pablo, sino po ba ang makapaghihiwalay ho sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Trahedya, kapigatian, pagsubok, width, depth, length, nothing can separate us from the love of Christ. Kaya what is the greatest comfort na maibibigay po natin sa isang taong natatakot mamatay? If you repent of your sins and trust in Jesus, who is the only Savior of humanity, you will never taste the second death. At yan ang binabanggit po in the book of Revelation. Ang mga taong ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay hinagis po, they were tossed, cast into the lake of fire. Ito'y tinatawag, the second death. But if anyone is in Christ, hindi niya mararanasan yung ikalawang kamatayan. Because nangako si Kristo, you will never die. So ngayon, if you repeat verse 51, sinabi po ni Kristo in verse 51, sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Now, for quite some time in the dialogue of John chapter 6, ang madalas lang po binabanggit po ni Kristo is, I am the bread of life. I am the true bread na nanggaling sa langit. Pero now, He specifies kung ano yung tinapay na tinutukoy po niya dito. Hindi po ito tinapay that is a miracle that comes from the ground and there you go, miracle bread. Hindi po ito tinapay na ginawa ng mga bakers at their bakery. Hindi rin po ito tinapay na binili po sa tindahan. But He says, itong tinapay na ito is my body. At kung kakainin mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Now, dahil po ang mga kausap ni Kristo po dito were not born again, they were very literalistic in their interpretation. Kagaya po ni Nicodemus. Nung sinabi po na ating Panginoon, Nicodemus, you must be born again. Huh? How can a man who is born go once again into his mother's womb? Masyadong literalistic ang kanyang pangunawa. Ganoon din ang mga Hudyo. If you read verse 52, nagtalo-talo ang mga Hudyong nakikinig kay Jesus. Excuse me. Sinabi nila, paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang katawan para kainin? In other words, the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Alam nyo, yung katanungan po ng mga Hudyo is not yung soft-spoken, pang-ordinaryong katanungan, kundi may halong debate. May halong galit. Now, ang tanong, bakit sila magagalit? Is because sa utos po ng Diyos in the Old Testament, yung kumain ka ng laman, at kapag may laman, may dugo. At kapag may dugo, ito ay pinagbabawalan sa kautusan. So iniisip po ng mga Hudyo, if anyone's gonna eat your flesh, ano kami, mga cannibals? They are very literalistic in their interpretation. Iniisip na kakainin ko ang laman ni Kristo, kakainin ko ang laman ni Jesus, son of Joseph and Mary. That's cannibalistic. That's bizarre. Kaya nagtatalo po yung mga Hudyo, what could He mean by this? But you would think, mga kapatid,
natapos po ang ating Panginoon doon sa statement na yon. Tingnan niyo po yung kanyang ginawa in verse 53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. So may dagdag. Hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Now, sa dami mga larawan, sa dami mga metaphors na pwede gamitin ng ating Panginoon, why does He choose to say body and blood? Flesh and blood. Katawan, dugo. And you want to also ask the next question, in the previous verse, ang binanggit lang po na ating Panginoon ay katawan lang o laman. But in this verse, may dinagdag po siya, kung hindi mo iinumin ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ano po ba ang nilalarawan ng dugo in the Bible? Well, we know as early as Genesis that blood, mga kapatid, was sacred. Nang ibig sabihin sa konteksto of murder, sa konteksto of death, if any man sheds man's blood, God will shed His blood. Sagrado ang dugo. Bakit po? Dahil ang Diyos ang lumikha sa tao. But when we get to Leviticus 17, there is a buildup of what blood symbolized in the Old Testament. Leviticus chapter 17, and let us begin here in verse 8. Leviticus 17, beginning at verses 8 to 11. Or rather, to verse 12. Leviticus 17, verses 8 to 12. Tignan niyo po ang nakalagay. Kayong mga taga-Israel at ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo, tandaan ninyo ito. Ang sinuman sa inyo na maghahandog ng anumang uri na handog sa ibang lugar at hindi sa may pintuan ng tolda ay huwag ninyong ituring na kababayan. Ang sinuman sa inyo na kakain ng dugo ay magiging kalaban ng Panginoon at huwag na ninyong ituring na kababayan. Sapagkat ang buhay ng bawat nilalang ay nasa kanyang dugo at iniutos sa inyo ng Panginoon na ang dugo ay gagamitin yung bilang pantubos sa iyong mga kasalanan. Dahil ang dugo ang nagbibigay ng buhay. Ito ang siyang pantubos ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi ninyo dapat kainin ang dugo. In English of verse 11, for the life of a creature is in the blood. And I have given to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. So no wonder why nagagalit ang mga Hudyo, nagdidebate po yung mga Hudyo kung anong ibig sabihin po ni Kristo, kainin mo ang laman ko. Eat my flesh. Now you would expect Jesus to say, Jews, don't get angry now, this is what I mean. Hindi pinaliwanag ni Kristo eh. What He goes on to say is, ito pa ang karagdagan, inumin mo ang aking dugo. Eh kung ang kausap mo ay isang Hudyo na babad sa lumang tipan, who knows Leviticus, what's going to go in their minds? You're crazy. Why would I drink blood when Leviticus 17:11 says, we are not to eat or drink blood? Well, ano po ba ang purpose ng dugo in Leviticus? Unang-una, ang dugo, ang nilalaman po ng dugo ayon po sa Biblia ay ang buhay. It represents life. At pangalawa, ang nilalarawan po ng dugo ayon po sa Leviticus 17 is that the purpose why hindi dapat kainin po ang dugo sa panahon ng mga Israelita is because blood represents atonement. Ang pagbabayad sala. That is the reason why
ang dugo ay sagrado sa mga panahong ito. But here is a question for application in hermeneutics. Pastor, sa panahon po natin, is this still applicable? Kasi may dinuguan, masarap ang dinuguan. What about that? Meron naman, though this is debated sa mga chef po dyan, it's debated among chefs. Some say kapag nag-order ka ng medium rare steak, dugo daw yon. Some say that's just protein and juice. Whatever the case might be, ang tanong, is this still applicable today? Kung natatandaan po natin mga kapatid, ang Mark chapter 7, sinabi mismo na ating Panginoon ang lahat ng pagkain ay nilinis na ng Diyos. Bakit po? Unang-una, ang rason kung bakit inutos po ng Diyos ang mga utos na ito sa mga Israelita noon is to separate them sa practice ng mga ibang bansa at kultura. Yung mga ibang tao umiinom, kumakain ng laman na may dugo. But God wants to preserve Israel as a separate nation from the world. Pero dahil po dumating na si Kristo at ang lahat ng nilalarawan po sa lumang tipan and what it symbolizes ay tumutukoy kay Kristo, ang lahat ng pagkain ay nilinis na po ng Panginoon. Pero wait, maaari ho natin sabihin, Pastor, what about Acts 15? Di ba pinagbawalan ng mga Kristiyano na Hudyo na o mga Hentil na kumain ng anumang karne na may dugo? Yes po. Pero hindi dahil bawal ho yun, kundi dahil may mga Kristiyano na Hudyo na natitisod dahil mahina po ang kanilang pananampalataya at konsensya. Because for them, if you eat meat with blood, they think that you're violating the law. So para magkaroon ng pagsasama at pagkakaisa, the Gentile church and the Jewish church, pinagbawalan po ang mga Hentil na Kristiyano in Acts 15. Don't eat meat with blood. Hindi dahil bawal, but rather because we don't want to offend your other brothers na mahina ang kanilang konsensya. Now with that being said, dahil dito po humuhugot, yung binanggit po in John 6, iniisip ng mga Hudyo, kapag uminom kami ng dugo, we are violating God. Why? Because ang nilalarawan po ng dugo sa lumang tipan is atonement. Pero hindi po ito violation kay Kristo. You know why? Dahil siya ang pagbabayad sa lahu natin. He is our atonement. So when He says, drink my blood, eat my flesh, ang ibig sabihin po ito ay hindi literal mga kapatid. Kundi what Jesus is saying through His metaphor, tanggapin mo ako at yung gagawin ko sa krus ng Kalbaryo. Because ang nilalarawan din po ng dugo is the shedding of blood pagdating sa konteksto ng kamatayan. At sino po ba ang mamamatay? Si Kristo. And you need flesh in order for blood to be spilled. So when He says, eat my flesh, it is another way of saying, consume me, embrace me, accept me, be one with me. At kapag sinabi po niya, drink my blood, tanggapin mo yung gagawin ko sa krus ng Kalbaryo para mabayaran ang iyong mga kasalanan. And because of this, if you go back to John chapter 6, beginning at verse 53, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. In English, it says, you have no life in you when you do not eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. Now here's the negative. Kapag hindi ho natin tinanggap si Kristo, sabi po ng Biblia, wala sa atin ang buhay. That's what it says. You have no life in you.
So bakit po niya dinagdag yung salitang, inumin mo ang aking dugo? Because in Leviticus 17, based on what we read, nasaan po ang buhay? Nasa dugo. For the life of the flesh is in the blood. That's where life is, sabi po ng Leviticus. Pero ang sinasabi po ni Kristo sa mga ito, unless you drink my blood, you have no life. Nang ibig sabihin, in spiritual terms, the reason why men do not come to Christ is because they have no spiritual life. Wala sa kanila ang buhay ng Diyos. At kapag ang tao po wala sa kanya ang buhay ng Diyos, ito po ang mapapansin po natin. Walang nais na makilala ang Diyos. Walang kumbiksyon sa kanilang mga kasalanan. Wala ang takot o paggalang sa Diyos. Because when a man has no life from God, ang kanyang buhay ay magulo. And that means, walang direksyon, walang kapayapaan, walang guidance, walang patnubay, walang gabay, because he has no life. Kahit na mangaral ka sa kanya, he cannot hear kasi walang buhay. At kapag walang buhay, wala ka maririnig. Kapag wala kang buhay, wala kang makikita. Kapag walang buhay, wala kang response. Nang ibig sabihin, we are spiritually dead. Yan po tayo noon. Maari may buhay po tayo sa pisikal, pero ang buhay po natin sa Diyos, non-existing. It is non-existent. No wonder why sinimulan po ni John in John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the Word was life, and the life became the light of men. Si Kristo ang pinagmumulan ng buhay. At maaari ho natin tanungin, Pastor, bakit si Kristo ay tinawag salita? Because the Word of God in the Old Testament had several functions. I have come to send my Word to heal your diseases. The Word heals. In Isaiah, the Word that comes out of the mouth of God shall never come back void, which means the Word accomplishes. In the book of Genesis, and God breathed into Adam, and Adam became a living soul. God said, let there be man, and there was man. God's Word gives life. God heals, or God's Word heals. God's Word accomplishes. God's Word gives life. And for the fact that si Kristo ay tinawag ang salita ng Diyos, He has come to heal. He has come to accomplish the Father's will. He has come to give men life. Ang salita na nagkatawang tao. Napakaganda ng teoloheho ng Juan. Because in the theology of John, talagang nakasentro kay Kristo. Dahil walang kwenta ang isang aklat saan man maisulat ho ito kung hindi si Kristo ang magiging sentro. Ganoon din sa pangangaral. Ganoon din sa ating pag-uusap. Ganoon din sa ating pagtitipon. Kung hindi si Kristo ang sentro ng lahat ng ginagawa ho natin, walang kabuluhan ang ating ginagawa. Tatandaan po natin yan. Sa bawat tahanan, if Jesus is not the center, your home is vulnerable. For every marriage, if Jesus is not the center of your marriage is going to be shaky. For every relationship, whether it be between a man and a woman or towards the church, regardless, kung hindi si Kristo ang sentro ng bawat relasyon, walang kapayapaan ho doon. Walang pangunawa ho doon. Walang kapatawaran po doon. Jesus must be the center. And that is why in the Gospel of John, lagi po niya itinataas si Kristo. And dahil ito ang rason kung bakit na isulat ni John ang kanyang aklat, he is pointing men to Christ. Para makita nila saan mo matatagpuan ang buhay. It's in Jesus. Hindi yung itinuturo ni Jordan Peterson. Hindi yung itinuturo po ng mga nakikita po natin na philosophers and their books, 12 steps to a great life. There's not 12 steps. There's only one, Jesus. I am the way, the truth, and the life. That's it. Wala nang hihigit ho sa Kanya. So when Jesus says,
Unless you drink my blood, wala kang buhay, he's saying. Unless you accept the sacrifice na ibibigay ko sa krus ng Kalbaryo, which is life, mananatili ka sa kamatayan. Mananatili ka na hiwalay sa Diyos. Mananatili ka totally depraved and blind in your sins. This is why Jesus tells the Jews, unless you believe that I am He, you will die in your sins. Mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang iyong mga kasalanan. Hindi sinabi ni Kristo, come to church and you will live. Hindi sinabi ni Kristo, umaten ka na ilang beses and you will live. He says, come and eat me, come and drink me, and you will live. Nang ibig sabihin, hindi building, hindi aktibidad, hindi gawain, kundi ang persona ni Kristo ang tinutukoy po dito. That is His invitation sa mga ito. Biro mo, kumain lang sila ng tinapay. Umabot na dito yung mensahe. And that is the truth. Is because aanin mo nga ang tinapay na hindi naman nakapagbibigay ng eternal sustenance sa iyong kaluluwa. Yan din ang binanggit ni Kristo kay Satanas nung siya po ay tinutukso. Sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong batong ito bilang tinapay. Ano sinabi po ng ating Panginoon? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. And sino po yung word na pinadala ng Ama? Si Jesus. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita po ngayon, coming to church every Sunday will not give you life. You will still go to hell. You will still stand before the great white throne judgment with your name not written in the book. Mauhulog ka pa rin sa lawang apoy. Because coming to church does not give you eternal life. Kundi, kung tatanggapin po natin kung sino ang pinagmamalaki ng simbahan. At yan po ay si Kristo. Unless you come to Christ, impyerno pa rin bagsak mo. Unless you come to Christ, hindi ka mababalot ng katwiran ng Diyos on the day of judgment. You need to come to Jesus. There's no other way. Kaya pagdating po dito in verse 54, tignan po natin ang positive. Nakita ho natin ang negative, tignan po natin ang positive, verse 54. Pero ang kumakain ng aking katawan, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Nabasa po natin kanina kung ano po yung negatibo. Kung hindi mo tatanggapin si Kristo, mananatili ka sa espiritual na kamatayan. Hindi ka kilala ng Diyos. On the day of judgment, ang maririnig mo, I never knew you, depart from me, you who works iniquity. Pero ang positibo kapag tinanggap po natin si Kristo is this. When you accept Christ, you have eternal life. Nang ibig sabihin, kahit mamatay ka sa pisikal, kasama mo ang Diyos for all of eternity. Eternal life. Pero hindi lang ho yun. The second benefit of believing in Christ, bubuhayin ka sa huling araw. In English, I will raise them up at the last day. Alam niyo po yung mga salitang, bubuhayin ko siyang muli sa huling araw or I will raise them up at the last day. Ilang beses po inulit ito in John 6. This is not the first time. Ilang beses po ito inulit. Unang-una, verse 40, kung itataas po natin ang basa. In verse 40. Or verse 39 rather. Verse 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niyo sa akin. Sa halip ay bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Then verse 40. Sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalatay sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko silang muli sa huling araw.
Dalawang beses inulit. Lastly, verse 44. Ibaba po natin ang basa. Verse 44. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. Now, bakit pa ulit-ulit? Is because in your own time, kapag binasa niyo po ang Daniel chapter 12, sinabi po doon, especially in verses 1 to 3, ni Archangel Michael, that there is going to be a time in the last days na bubuhayin muli ang mga patay. So ang mga Hudyo, habang binabasa po nila ang Daniel 12, iniisip nila, what is the last days coming? Kailan darating ang mga huling araw? Eh ngayon, paulit-ulit sinasabi ni Kristo, I will raise him up on the last day. I will raise him up on the last day. I will raise him up on the last day. Eh iniisip nila, two things. Ang Diyos lang ang magbubuhay muli sa mga patay. And for Jesus to say, I will raise them up on the last day, can only mean one thing. He's God. Because only God can give life to the dead. Only God can raise the dead. At napag-usapan po natin ito last Sunday, mga kapatid. Ano po ba ang itsura kapag binuhay po ang ating mga katawan muli? Well, papalitan po ng Diyos ang ating mga nabubulok at namamatay na katawan sa isang katawan na hindi nabubulok at kailanmay hindi mamamatay. Wala na po yung kulubot ho sa atin. Wala nang sakit karamdaman. Wala nang arthritis. Wala nang cancer. Wala nang lahat. That is why God has to raise them up on the last day to reverse the curse na ipinasok po ni Adan through sin. Dahil under Adam's federal leadership, namatay ang mga tao and there's no resurrection. Pero under the leadership of Christ, mamatay ka man, you will live once again. Ni-reverse po niya ang sumpa na pumasok sa mundo. Pero hindi lamang, mga kapatid, ang mga mananampalataya ang makakaranas ng muling pagkabuhay, maging ang mga hindi tumanggap kay Kristo. Even those who rejected Christ will also be raised again on the last day. Really? So it doesn't really matter how we live kasi magkakaroon ka naman kami na resurrection eh. Mali! Dahil ito ang paglalagyan ng mga tao who are resurrected on that day who do not receive Christ. John chapter 5, if you turn with me. John chapter 5. John chapter 5. Beginning at verse 29. John 5, verse 29. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa na mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. That's those in Christ. At ang mga gumawa na masama ay parurusahan. And those who have done what is good, which means tinanggap nila si Kristo, sumampalataya sila kay Kristo, will rise and live. And those who have done what is evil, which means hindi nila tinanggap si Kristo, binaliwala si Kristo, hindi nila isinuko ang kanilang buhay kay Kristo, will rise to be condemned. There will be a resurrection for both the believer and the unbeliever. There will be a great white throne judgment for believer and unbeliever. Pero hindi to po sila nagkakaiba. The believer who is resurrected will enter into the presence of Christ, where there is joy and goodness. Pero yung nabuhay muli, na hindi sumampalatay kay Kristo, they will be resurrected for sure. But they will enter into the presence of God where there is wrath and punishment. Now we understand kung bakit sinasabi ni Kristo, eat my flesh, drink my blood. Accept me, tanggapin mo ko, sumampalataya ka sa akin, upang mabuhay ka muli sa huling araw.
At yung huling araw na tinutukoy po ni Kristo po dito is the final day before judgment. Ngayon, pagdating po natin in verse 55 of John 6 verse 55, sapagkat ang aking katawan ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Now, kung tutuusin mga kapatid, pagdating sa pisikal, ano po ang kailangan po na ating mga pisikal na katawan para mabuhay? Pisikal na pagkain. Mga inumin. Kapag hindi ka kumain, manghihina ka. May kilala nga ako, 2 araw hindi kumain . Nanghina. Nahilo. Hindi makapag-isip ng tama. Mali pala ang instruction. Nahilo siya. So dito ho natin nakikita kapag ang tao po ay hindi kumakain, nanghihina at mamamatay. So ano naman po ang pagkain ng taong espiritual? Si Kristo. Kainin mo si Maria, mamamatay ka pa rin. Kainin mo si Buddha, mamamatay ka pa rin. Kainin mo yung pagiging religyoso mo sa pagiging Katolikong Romano, pagiging Muslim, pagiging atheist, mamamatay ka pa rin. Kainin mo si Kristo, mabubuhay ka. Why is that? Because sinabi niya, ako ang tunay na pagkain. Eat me, drink me, and you will have life. Now, in the Gospel of John, si Kristo ay binigyan po ni John ng ilang theological emphases kung sino po siya. Unang-una, He is the true temple. Pangalawa, He is the true living water. He is the true bread of life. He is the true vine. Lahat ng binabagit sa John na tumutukoy kay Kristo, siya ang larawan ng lahat ng ito. Siya ang kabuuan, siya ang katuparan ng lahat. So for the Christian, kapag hindi mo kinakausap si Kristo, when we don't live for Christ, when you don't communicate with Christ, what happens? Manghihina ka. Pastor, yun po ba ang rason kung bakit lagi mainitin ang ulo ko? Yes. Kapag hindi kinakausap ni Joshua ang Panginoon, nako, every little thing irritates me. May kahinaan po ba tayo mga kapatid na madali po tayong mainis? Kapag masyado maingay, iinit na ulo mo. Pag nakakalat ang mga iinit na ulo mo. Kapag malamig ang pagkain, iinit ang ulo mo. Lahat na. Every little thing bugs you. Bakit ganon? Because we're not taking in Jesus. Iba ang pagkain natin. If you eat physical food and you don't eat your spiritual food, which is the words of Christ, you will notice something about you. Madali ka maapektuhan. Maliit lang na bagay, naapektuhan ka na. Maapektuhan ka sa mga questions kagaya ng how, what if this happens? Bakit po? It's because we do not start our day eating the words of Christ. At kapag naapektuhan tayo, how do you respond? Do you run to the Lord? Panginoon, please samahan niyo po ako. Dahil kung hindi niyo po sasamahan, O Diyos, babaksak ko ako. I need your help. That is why the Bible says, submit yourself to God. Resist the devil, and he will flee. Kapag punong-puno ka na, hinang-hina ka na, at hindi mo na kaya, instead of magdabog ka, magwala ka, or do something stupid, kundi tumakbo ka na sa Diyos. Lord, I need your help. The Lord is my shepherd. I lack nothing. He has everything that I need. Kaya nung sinasabi ni Kristo po dito, ako ang tunay na pagkain, subukan natin si Kristo at makikita mo throughout the day, kahit may dumating na pagsubok, magpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Oh Lord, thank you. Thank you for this day. Great! Praise God! Ngayon, may darating na bukas pa. You still gotta eat again.
You think yung pagkain mo for today, you think yung Bible reading mo for today is only just for the whole week? Hindi ho. What is meant for today is only good for today. You will need to eat God's Word tomorrow, and the day after, and the day after that. Hindi yun, well, naka 3 hours ako sa pag-aaral ng Biblia, sapat na yan para sa isang linggo. Baka nga mamayang gabi, hindi ka umabot eh. Kapag inatake tayo ng kaaway. Saan ka nakakita sa digmaan eh? Oh, nakabaril na ako ng 3 beses, tapos daw ako. Hindi na ako magbabantay. Walang ganong klaseng sundalo. At kung may ganoon, bakit siya pinapasok doon sa gera? Hindi siya handa. Pero ang Kristiyano, kailangan laging handa. Mga kapatid, maging ang iyong kapatid na si Brother Joshua, kapag hindi ako kumakain ng salita ng Diyos, umiiba din ang anyo ko. Nang ibig sabihin, dumarating din ang kalungkutan, dumarating din ang takot, dumarating din ang pagiging mainitin ng ulo. Because all of us, we only have one source for spiritual food, and that is Christ. We need Jesus. Verse 56. Ang kumain ng aking katawan at umiinom, ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Now what does that mean? Well, tignan po natin yung mga pagpapala ng Panginoon when you receive Him. Number 1, you have eternal life. Number 2, you have resurrection life. Bubuhayin ka muli sa huling araw. Number 3, mananatili ka sa Kanya at Siya ang mananatili sa iyo. Do you know what that means? Communion with God. In the Old Testament, saan nananatili at nananahan ang Diyos? Sa templo. So kung ikaw ay isang hentil, sorry na lang, hindi ka makakapasok sa presensya ng Diyos dahil hentil ka. O kung Hudyo ka naman, sorry, hindi ka namamahalang pare, hindi ka rin pwede pumasok sa presensya ng Diyos. But in the New Testament, it's different. When Jesus died on the cross, aside from the earthquakes that took place right after, what else happened? In the temple, the veil was torn. Alam niyo po ba, nilalarawan po noon yung pagpunit po ng veil na yon in the temple? And why did it have to be in the temple? Kasi sa loob ng templo in the Old Testament, that is where God dwells. At bakit may veil? Which according to some sources, napakakapal. That it would take many oxen para na mapunit yon. Now, yung pagkapunit po niya is not from the bottom to the top, kundi from top to bottom. And some sources suggest that thing is about 60 feet high. Hindi mo magugunting ho yun. From the top. Dahil ang nilalarawan po nun, mga kapatid, is that the dwelling place of God ay hindi na po nananahan sa templo na gawa ng tao. And the reason why may punit na, because yung punit po na yon symbolize wala ng distinction. Mapahudyo ka man o mapahintil, when you accept Christ, you will remain in Him and He will remain in you. Pero bakit kailangan dagdagan po ni Kristo, I will remain in you? Bakit hindi na lang po niya tinapos, I will remain in Christ, is because kung nakasalalay po ang ating communion with God based on personal performance, kawawa tayo. Let's be real here. Ang pangako ng Diyos is, you will have the abiding privilege to be in me. Pero hindi araw-araw nag-aabay tayo sa Diyos. But have you ever wondered why hindi ka sumuko at nagpapatuloy ka pa rin? Is because ang pangako po ng Diyos is, you will abide in me, but I will abide in you. Na kahit lumayo ka, I will always be with you. I will pull you back.
Parang isang tupang naliligaw, hahabulin ka ng iyong pastol. So purihin ng Diyos that Christ remains in me. Which means if Jesus does not remain in you, nasaan ka na? Tinangay ka na ng hangin ng mundo. Do you know what that looks like, mga kapatid, when Jesus remains in you? When Jesus remains in you, there's going to be a transformation in your thinking. Magkakaroon ka na ng bagong perspective sa buhay. Nang ibig sabihin, nung dati na wala si Kristo sa buhay mo, ang perspective mo sa buhay ay nakatuon lang dito sa mga bagay sa mundo. But when Christ remains in you, itataas niya ang iyong mga mata. Diyan ka na mag-focus. Set your affections on things above, not on things on the earth. When Christ is in you, babaguhin niya ang attitude mo. Alam niyo, pinag-aaralan ko po yung isang araw, yung Matthew 5, kung saan nakalagay. If you are persecuted, pray for your enemies, love your enemies, pray and bless for those who persecute you. Tapos alam mo kung paano tinapos ng ating Panginoon ang katuruan na yon? Be perfect as your Father in heaven is perfect. You know, for many years, iniisip ko, what does that mean? Yung palang ibig sabihin nun, mga kapatid, is, ito ang standard, ang Diyos. Yan ang hahabulin mo. Ang hahabulin mo is to be like God. Pero hindi lang po natatapos doon. Be perfect saan? Binasa ko ulit ang Matthew 5. I need to be perfect in my forgiveness. I need to be perfect in not retaliating. I need to be perfect in being humble. I need to be perfect in seeking the will of God. Kaya pala nung sinabi niya, be therefore. Kapag nakita mo yung salitang therefore, ang purpose po na salitang therefore, ibinibigay na po niya yung buod kung ano yung mga nasabi noon. Therefore, dahil napakinggan mo na ito, therefore, be perfect sa mga utos na ito. But how? Dito po pasok si Kristo. I will remain in you. Tutulungan kita. Kung wala si Kristo sa ating buhay, hindi maitutuwid ang ating pag-uugali. When Christ remains in you, mga kapatid, hindi mo ikakahiya ang Panginoon. Marami mga tao kapag pumapasok sa simbahan, ayaw nila pinag-uusapan ng Diyos. Anong klaseng Kristiyano ka? Kung ayaw mo pag-usapan, yung Kristo na namatay sa krus para sa iyo. Pastor, nahihiya ako na banggitin si Jesus sa aking mga kamag-anak. Alam mo ba yung sinasabi ng Biblia? Kapag kinakahiya natin ang Panginoon, ikakahiya ka din niya pagdating sa araw na yun. Bakit tayo mahihiya? Ang nahihiya lang sa Panginoon ay yung hindi nagmamahal sa Kanya. Kagaya po na mag-asawa. Hindi mo pwede sabihin, mahal ko ang asawa ko, kaya lang, nahihiya ako ipakilala siya sa mga tao kasi alam mo na. So kapag kinakahiya mo asawa mo, hindi mo siya talaga mahal. Kapag mahal mo ang isang tao, ibibida mo siya sa lahat ng tao. Kagaya ng ating mga anak, kagaya ng ating mga apo. O tignan mo apo ko, tignan mo picture, ang ganda no. Ganyan ang ating mga lola't lolo eh. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga apo. Bakit? Mahal nila eh. Ganon din si Kristo. When He remains in you, hindi po pwede mahihiya ka. Now, posible sa isang Kristiyano, may ugali tayo na mahiyain, pero when He's remaining in you, babaguhin niya yun. Over time. Babaguhin niya yun. And when Christ remains in you, here's the ultimate evidence that you are saved. Magbubunga ka. John chapter 15, basahin po natin. John chapter 15. How do we know that if Christ remains in you, you will bear fruit? John 15 verse 4. John 15 verses 4 and 5.
manatili kayo sa akin, at ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga malibang nakakabit ito sa puno. Ganoon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, at kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga na marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So how do I know that Christ is remaining in me? You're bearing fruit. Ano po ba ang itsura nun? Hahaba ang patience mo. Hahaba ang pag-unawa mo. Hahaba ang pagtsatsaga mo. Hahaba ang perseverance mo. Hahaba ang lahat ng bagay that you are lacking in. You lack in understanding, palalawakin ng Diyos yan. You're failing when it comes to morality, babaguhin ng Diyos yan. You will bear fruit in holiness. You will bear fruit in righteousness. You will bear fruit in humility. You will bear fruit in godly thinking. Because sinabi ni Kristo, kapag tinanggap mo ako, mananatili ako sa iyo. And if Christ remains in you, you will bear fruit. But what if we're not bearing fruit? Yun ang nakakatakot. Hindi pinag-uusapan dito, marami kang fruit sa isang araw. Hindi. Hindi pinag-uusapan dito, you have 80-fold fruit in 1 year. Ang pinag-uusapan dito is, you are bearing fruit. Pero nakakatakot yung wala kang bunga. Wala na yung bunga ng Espiritu, wala na yung bunga ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong now is, nakakabit ka ba sa puno? In other words, did you accept Christ? What if yung paulit-ulit na lang? Paulit-ulit na lang nakakatisod. Paulit-ulit na lang nagbibigay ng kapigatian. There's two things. You might be a Christian, pero you're not growing in self-control. You don't know how to control your mouth. You don't know how to control your thoughts. You don't know how to control your emotions. Or number two, kung wala talaga pagbabago, baka hindi ka nakakabit. What if paulit-ulit na lang nagsisinungaling? Number one, you're either a Christian who is not walking in the Spirit, or you are a professing Christian and nothing more. Hindi ka tunay. Kasi ang sabi ng Biblia, kapag kilala natin si Kristo, hindi tayo mamumuhay sa kasinungalingan. Eh kung lagi ka naglalay, mahirap yun. Or what if lagi ka nang tamad? Wala na babago sa'yo. You're always like that. You have no remorse. Hindi ka umiiyak sa Diyos na, Lord, bakit ganito? I want to change. Hindi, parang wala lang. Alam niyo po ba ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan? Habang kinakausap ng ama ang kanyang anak, sinabi niya, Oy tamad, tignan mo yung mga langgam. Masisipag sila. Oy tamad, kapag hindi ka gumising na maaga, baka pinatay ka na ng leon. Oy tamad, kapag hindi ka kumilos, your garden ay tutubuan na ng thorns. That's all in Proverbs. Pero spiritually, tamad ka manalangin, tamad ka mag-aral, tamad ka sa mga gawain, tamad ka mag-evangelize, tamad sa lahat ng bagay, and you feel nothing. Are you sure Christ is in you? Kasi hindi ganun si Kristo. Totoo, makakaranas po tayo ng kahinaan, katamaran, and whatnot. Pero yung manatili ka doon every single day, it's either you're a true Christian, but you're backslidden. And you need to come back to Christ.
or you never and never were a Christian to begin with. So napakahalaga ng pangako ng Diyos dito. When you accept Christ, Christ will remain in you. So there's something is going to happen. Yan ang benefit na kay Kristo Jesus. Verse 57, ang Diyos Amang nagsugo sa akin. If we go back to John 6:57. Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay. At dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Ganoon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. The last benefit na nakikita po natin out of the benefits na pinakita po dito is, in English, just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Pastor, anong ibig sabihin nun? Ang Diyos Amang nagsugo sa akin ang pinagmumulan ng buhay at dahil sa Kanya ay nabubuhay ako? Ha? Kala ko po ba si Kristo ay Diyos? Bakit nakalagay dito na nabubuhay si Kristo dahil sa Ama? Yan ang ginagamit po ng mga kulto. You see, si Kristo ay hindi Diyos, nakasalalay ang kanyang buhay sa Ama. Nakadepende si Kristo sa Ama for His own life. How could He be God? Now, in the teaching of systematic theology, there is much to be discussed here. Pero, ayon po sa konteksto, this has a lot to do, mga kapatid, with the mission and role of the Son sa kanyang pagpaparito dito sa mundo. Nang ibig sabihin, what was the reason why Jesus came and lived on the earth? To do the Father's will. In other words, nung sabihin po na ating Panginoon, ang Ama na nagsugo sa akin ang pinagmumula ng buhay, siya ang bukal ng buhay. At dahil sa Kanya ay nabubuhay ako. Nang ibig sabihin, the reason why naparito ako dito, bilang anak na nagkatawang tao, is because nabubuhay ako upang tuparin ang kalooban ng Ama. Well, what does that have to do with us? Well, Jesus says, ganoon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Nang ibig sabihin, kung si Kristo ay naparito, determined by the Father, to give life, to distribute life, and to live for Him, ang sino man tatanggap kay Kristo ay hindi na mabubuhay para sa kanyang sarili. Kundi mabubuhay na po siya para kay Jesus. Which means, Jesus came to live for the Father, to do the will of the Father. And those who accept Jesus will no longer live for themselves, but for Christ. And where do we see that in the Bible? 2 Korinto kapitulo 5. 2 Corinthians chapter 5. Where do we find that in the Bible? That when we accept Jesus, we no longer live for ourselves. 2 Corinthians chapter 5, beginning at verses 14 and 15. 2 Korinto 5:14 hanggang 15. Tignan niyo ha. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat, kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. So that He who lives no longer lives for himself, but unto the one that died for him. So how do you know that you receive Jesus? Not only will you have eternal life, not only will you have resurrection life, not only will you have communion with God, He in you and you in Him, but the Bible says, mababago na ang buhay mo dahil mabubuhay ka na para sa Kanya. Maraming tao ayaw isuko ang kanilang buhay kay Kristo dahil hindi sila handa na ibigay ang kanilang buhay kay Kristo.
Alam niyo po ba yung mga naririnig ko tuwing nagbabahagi ho kami? How come you don't want to receive Christ? Hindi pa ako handa. I'm not ready. I'm not ready for commitment. I'm still thinking about it. That is the common answer you will hear in a lot of places. I'm not ready. I'm still thinking about what? Jesus died on the cross. What else are you thinking about? Gumawa na siya ng paraan. Nag-iisip ka pa? Anong hinihintay mo? No wonder why sinabi po ng lumang tipan, my arms are stretched to a stubborn people, and they will not come to me. Pero if you're in Christ, ang sabi ng Biblia, you will now live for Him. Do you know what that means? You will live for Him? Ang kaharian ng Diyos ay uunahin mo na. Ang kalooban ng Diyos ay uunahin mo na. Pastor, hindi po makaka-attenda. Bakit? May birthday party po kami pupuntahan. Patay. Pastor, hindi po makakasama sa evangelism. Bakit? Naimbitahan kasi po ako sa debut. Patay. Pastor, hindi po ako makaka-attend sa seminary. Bakit? Kasi may laban si Pacquiao. Patay. So now, paano natin pinapakita sa Panginoon that you are now living for Him and not for yourself? Yan ang sinasabi niya dito. When you eat me, when you drink me, you will now live for me. That's not an obligation of dictatorship, kundi that is a privilege. Bakit po pribileyo na mabuhay na po tayo, mamuhay tayo kay Kristo? Kasi ang buhay natin noon ay para lamang kay Satanas. Yun ang nasa Efeso 2. Nung kayo'y mga patay at kumikilos ang Espiritu ni Satanas sa buhay ninyo, you did everything that you wanted to do in the flesh. Mambabae ka, pumatay ka, magnakaw ka, magsinungaling ka, mandaya ka. Yan ang buhay natin noon. Because we were slaves of sin. But now that you have accepted Christ, and He remains in you, ang sabi ng Biblia, as I live for the Father, you will live because of me. In other words, you will live for Jesus. So how do I live for Christ? Tanggapin mo siya. Gusto mo mapabuti buhay mo? Gusto mo maging maayos ang relasyon mo sa Diyos? Live for Jesus. Lastly, verses 58 and 59. Ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng iyong mga ninuno. Dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Alam niyo po mga kapatid, the words, ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. It forms an inclusio with verse 51. Kasi if you read verse 51, sabi po dito, ako ang tinapay na mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. So kung ang verse 51 at ang verse 58, they start and end with the same concept, eternal life, ang pinakakahulugan ng section na ito is, ang buhay na walang hanggan. Saan makukuha? Kapag kinain at ininom mo si Kristo. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito nang nangaral siya sa sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. Alam niyo po, ang verse 59, binabaliwala lang po ito minsan eh. Dahil ang verse 59, ang nakalagay lang po dito, nagturo si Jesus ng araw sa sambahan ng mga Hudyo sa Capernaum. So parang they just skip through that. But there's a lot to be said in verse 59. Alam niyo po bakit?
ito ang nagtuturo sa atin on what should be taught and heard in the church. The gospel of Christ. Ano yung itinuro ni Kristo sa loob ng sambahan? Ano yung pinangaral ni Kristo sa loob ng iglesia? The gospel. Verse 59 gives you an insight of what should be taught in the church. There might be some of you who are still praying about a church. There are some of you that I've spoken to that are looking for a church. If you are being drawn to a specific church because there's a lot of fun people, a lot of food, a lot of activities, you're deceived. If you're drawn to a church because it's fun, it's young, it's illuminous, it's trendy, there's a lot of flash and pizzazz, you're deceived. Jesus is telling us in verse 59 what type of church you should be looking for. Where there is preaching and teaching of the gospel. So ang tanong nitong hapon mga kapatid, at sa aming mga bisita na nandito ho nitong hapon, have you taken the flesh and have drank the blood of Christ? Nang ibig sabihin, tinanggap mo ba si Jesus? Because if not, there's no life in you. Hindi ka makakaranas ng eschatological resurrection life. Hindi mo mararanasan communion with God. And lastly, you will only live for yourself. You will never live for Christ. Pero kung sumasa atin si Kristo, ang apat na pangako na ito ay mananatili sa atin until eternity. The beauty of accepting Jesus. Kaya if you're in Christ, purihin ang Panginoon. As we pray.